Nagsimula ang lahat sa isang tahimik ngunit nakakapangilabot na pandayan. Isang misteryosong lalaki na kilala sa tawag na hukom ang dumaan sa mga pasilyo habang bitbit ang kanyang pipa at mahabang espada. Sa likod niya, isang bata ang humahangos, si Xiao Lu. Pagpasok ni Xiao Lu sa kanilang tahanan, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Patay ang kanyang ama. Duguan ang buong paligid. Sa kanyang murang isipan, ang lalaking kaaalis lang Ang siyang may gawa nito. Sa gitna ng luha at galit, kinuha ni Xiao Lu ang isang matulis na patalim. Sumumpa siya, kukunin niya ang ulo ng taong pumaslang sa kanyang pamilya. Sa gitna ng siksikang palengke, hindi nawala sa paningin ni Xiao Lu ang hukom. Hinabol niya ito, pilit na sumisingit sa mga tao. Hindi pa man nakakalayo ang hukom, hinarang siya ng isang grupo ng mga mandirigma mula sa paksyong Yisui. Gusto nilang bawiin ang isang mahalagang piraso ng tanso na hawak ng hukom. Ibigay mo ang tanso, hukom, at hahayaan ka naming mabuhay, banta ng kanilang pinuno. Ngunit ang hukom ay hindi basta-basta. Sa isang kisap mata, bumunot siya ng espada. Nagkaroon ng matinding labanan sa masikip na iskinita. Gamit ang bilis at talas ng pakilamdam, isa-isang pinabagsak ng hukom ang mga kalaban nang hindi man lang nabibitawan ang kanyang pipa. Mula sa malayo, nakatago si Xiao Lu. Pinapanood ang nakakatakot na galing ng lalaking balak niyang patayin. Natuntun ni Xiao Lu ang hukom sa isang marangyang kainan. Sa pagkakataong ito, hindi siya sumugod para pumatay. Lumapit at lumuhod. Turuan mo akong lumaban. Gusto kong maghigante. Pakiusap ng bata. Tumingin ang hukom, humitip sa kanyang pipa at ibinalibag ang isang patalim sa harap ng bata. Kung seryoso ka, saksakin mo ang sarili mo. Ipakita mo sa akin na hindi ka takot sa sakit. Nanginginig ang kamay ni Xiao Lu. Tinitigan niya ang patalim. Ngunit bago pa man siya makagawa ng desisyon, ang katahimikan ng restoran ay muling binasag. Hindi pala sumuko ang mga kalaban. Isang kawan ng mga asasin ang biglang sumalakay sa bubong at mga bintana. Napaligiran ang hukom at ang bata. Dito na ipakita ng hukom ang tunay niyang bagsik. Habang pinoprotektahan si Xiao Lu, gumamit siya ng mga teknik na hindi pa nakikita ng bata. Nang mabitawan niya ang kanyang espada, ginamit niya ang kanyang mga paa. May nakatagong matulis na talim sa ilalim ng kanyang sapatos. Sa bawat sipa, may dugong tumatalsik. Sa gitna ng kaguluhan, tinulungan din ni Xiao Lu ang hukom sa pamamagitan ng paghagis ng mga gamit para maabala ang mga kalaban. Doon nagbago ang tingin ng hukom sa bata. Hindi lang ito basta ulila. May apoy ito sa loob. Ang restaurant na kanina ay tahimik, ngayon ay wasak na. Tumingin ang hukom kay Xiao Lu. Ibinaligres ang espada sa sakbat at nagsimulang maglakad palayo. Sa pagkakataong ito, tumigil at lumingon. Huwag kang tumayo dyan. Sumunod ka na. Hindi na nagdalawang isip si Xiao Lu. Pinunas niya ang dugo sa kanyang mukha at sumunod sa yapak ng lalaking magtuturo sa kanya kung paano mabuhay sa mundong puno ng talim at dugo. Ang kanyang paghihigante ay pansamantalang natigil dahil ang kanyang pagsasanay ay nagsisimula pa lamang.